What's up mga kamaster? Good morning at welcome naman po sa ating YouTube channel. So ngayon mga kamaster ay mag-assemble tayo ng quick reload o auto reload, yung ginagamit ko sa pang night type na mabilis i-load. So 50cm to mga kamaster. Assemble na natin para mabuo na natin at makita kung anong forma niya. So shoutout nga pala sa nag-order ng SG na to. Sana ay pag nakarating to sa iyo boss, sana ay makahuli ka ng marami at dive safe din po mga kamaster. At maraming salamat sa inyong mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Una-una po sa inyo mga kamaster, maraming salamat. So ngayon may babahagi naman ako sa inyo mga kamaster, itong i-assemble natin na SG. So ito siya mga kamaster. Ayan o. Ayan. Siya mga kamaster. So 50cm siya mga kamaster. Nilagay ko na rin siya ng drawing. Seahorse. Seahorse siya mga kamaster. Tapos nilagay ko na rin ng 50 para alam kong 50cm siya na SG. So yan yung aking handle mga kamaster. Ayan. Ayan. So yan ang aking design mga master, SG. So andito pala yung ating mga trigger mga master. Ito yung trigger. Ayan. Sasalpak lang dito mga master ang trigger. So yan. So mamaya natin siya mga master lalagyan ng lock. Ito yung dalawang lock. Ayan. So pinakita ko lang sa inyo kung ano yung forma niya sa trigger, kung naka-trigger siya. Ayan o. So ayan mga master. Ayan siya. So first step natin mga master sa pag-assemble ay ito yung ikakabit natin. Gagawin natin siyang ganito, magiging stopper o yung banggaan ng kanya shafting, kasama yung rubber at saka shafting na babangga dito. So bali nakalagay siya dito mga kamaster sa ano. Katulad din sa ipagka-set tapos sa junior. So nakasalpak siya dito ng hanggang dito. Kaya pag tumira ka ng isda kahit nakahanger, so dito lang siya magbabounce sa rubber na to. So ito ang ating unang gagawin mga kamaster. Ito. So ganito lang mga kamaster ang pagkabit. Isusukot natin ng ganito sa ilalim ng ganyan. Ayan o. Kailangan pantay na pantay siya mga kamaster sa ilalim. Yan. Saka natin siya ipipihit ng mahigpit. Ayan. Yan. Ganyan siya mga kamaster. So magiging ganyan ang forma niya mga kamaster. Ganyan. Ayan siya, magiging ganyan siya. Ayan siya. Ito siya. Magiging ganito ang forma niya mga kamaster. So ito ay, ang trabaho nito ay mag-igil nung lakas ng impact ng rubber at saka shafting para hindi mabasag tong ating tube. So yan, umpisa na natin mga kamaster. Gagamit lang tayo ng rugby. Gagamit tayo ng rugby. Umpisa na natin ang pagbabalot. At ikakarat natin ng bahagya mga kamaster. Yan mga kamaster, ibabalot na natin ito dito ng ganyan. Yan. Igitin na natin ito mga kamaster. Yan mga kamaster. Ayan, ganyan siya. Ayan. Tsaka iipit natin itong dito para hindi makalag. So
hihintay natin itong matuyo mga kamaster. At hihintay natin matuyo to. At mamaya ating tatabasin naman yung sobra-sobra gaya nito. Yan, pag natuyo na siya mga kamaster. So ilalagay lang naman natin to sa gilid habang pinapatuyo. So ang gagawin naman natin mga kamaster, mag-set up na naman tayo ng rubber. So ganito yung mga kamaster. Ito yung ating pangkawit, no? Stainless. Parang 2.5 mm yata to mga kamaster. Ito yung welding rod, yung stainless na welding rod. Tinanggal ko lang yung kanyang pinakapulbura saka yung loob na stainless. Kaya yun ang kinuha ko. So ganito lang yung mga kamaster sa pag-sit up. So yan mga kamaster, ito yung ating rubber. Ano to, 12 mm small ID. So maliit yung butas niya mga master. Yan. So yan talaga yung ginagamit ko sa aking quick reload na pang night dive. So ganito siya kalaki. Kasi kapag ginamitan mo siya ng 14 mm, sobrang powerful na yun. Baka madali mapurong yung shafting. Tsaka kaya niya na sirain yung stopper. So ito lang mga kamaster, sapat na kasi ito napakalakas na talaga. So ganito lang mga kamaster ang paglalagay ng pangkawit. Itatabi nyo lang dito mga kamaster sa yaban nyo lang dito sa rubber. Tsaka nyo tatalian ng guma na interior. Ayan. Ito lang siya kasimple i-set up mga kamaster. Ayan. Tatalian mo lang ng ganyan. Tapos iabay natin tong isa na ganyan. Ayan. Tsaka itatali ulit natin para dalawa sila ng ganyan. Ayan. Hindi mo na kailangan ng mga dyna-dynima dito mga kamaster kapag nag-set up ito. Mas madali pa siya ayusin mga kamaster. Kahit gupit-gupit ka lang ng guma, natali mo na siya ng ganito. So yan. So pag gagawa kayo ng ganito mga kamaster, ng pagkawit niya, kailangan lagi may sobra na nagpa-tiko ng pataas para yung second load nyo, yung pang second load nyo, pag may malaki kayong titirahin, meron kayong pagsabitan ng pang segunda na kasa o yung supportan nyo dito para mas malakas yung impact. So yan mga kamaster, maglalagay kayo ng ganito. So tatalian pa natin yan mga kamaster dahil kulang pa yung taling yan. Kailangan kasi rubber ang itali dito para naglalaro na siya kapag tumatama doon sa dito mga kamaster sa kanyang stopper. Ito. Yan. So yan mga kamaster, in-stop natin yung pagtali. Kailangan gagawa muna tayo ng cover ng buhok ng kanyang pagkawit. Yan. Lalagyan natin dito para hindi delikado yung pagkawit na aksidente na mag-release. Hindi kayo matatamaan yung kamay nyo o hindi kayo matidisgrasya. Lalagyan natin siya ng cover. Magugupit lang tayo mga kamaster ng ganito. Yan mga kamaster, ayan na. So ilalagay na dito mga kamaster. So kakalagyan natin to. Ayan. Tapos ipapatong natin dito yung ating cover at
ipagpapatuloy natin yung pagtali. Yan. So yan, tapos na mga kamaster. Ayan na, tapos na yung ating pagtali nito. Ayan, yan siya mga kamaster. Ayan, so yung sobra na yan ay gugupitin natin yan para umutlaw talaga yung, para madali natin ipasok dun sa butas ng shafting. Ayan mga kamaster, tama lang yan para medyo may lock siya. Ito, ayan. Kapag mag-load kayo, pag ikakawit nyo dito sa butas yung ating hook na to, i-open nyo na ng ganyan to, i-open nyo na, i-open to dito, ayan, tapos ikakawit nyo na dito, ayan o, ayan siya mga kamaster, ayan, ayan siya. So tatanggalin muna natin, ayan, tara mga kamaster, tuyo na. So hugutin naman natin to mga kamaster, tanggalin na natin dito sa kanyang tube at tatabasin natin yung mga sobra. Tara mga kamaster, tutupitin natin itong mga sobra para pumantay. Ganon din po sa kabila. Yan mga kamaster, tatahiin naman natin dito sa sobra para mas tumibay at para hindi siya makalag. Kailangan natin tahiin ito ng rayom gamit ng sinulid. Yan, para na yan mga kamaster. So hindi mo masyadong kagandahan itong gawa kong pana, pero pag gumamit niya kamaster, mga kamaster, siguradong napakalupit niyan. Yung pana ko, ang problema mga kamaster, kapos lang sa isda talaga. Ang ginahanap talaga ng aking SG na to ay yung talagang napakaganda spot na makapal ang laman.
Bye.